Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa Maasim Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong nga tanan. Maulanon nga adlaw sang Webes dari sa syudad sang Iloilo kag pila ka lugar sang Kabisayan nakatungdan lakip na mga biyan sa Negros Occidental. Kamusta kamo dira mga biyan? Kamusta ang panyempo sa inyong lugar? Sa di lamang madugay, ibalo naton mga biyan ang latest update sa lakat sang panahon. Upod ang Pag-asa Iloilo. Ulop na kita mga biyan, tubtub alas 9:55 sang aga. Ako ang inyo alagad, JP Hervas. Nagapangamusta kita sa tanan ng mga pumuluyo sa Western Visayas, sa mga probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag subong man sa probinsya sa Negros Occidental, mayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan.
Mayong adlaw man sa tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod man sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang aton nga palatuntunan, balita, issue kag iban pa sa nga mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Mabatian man kita live sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, pila ka mga lugar diri sa syudad sang Iloilo ang nagka-eksperyensya sang pagtaas sang level sang tubig bangod sang mabunok nga pag-ulan nga nagtupa subong iyang aga. Talalo pang doon nga ang bagyong Maymay. Ito wala sang direkta nga epekto sa aton sining rehiyon. O nagadala ini sang madamol nga pag-ulan. O sa pila ka mga lugar sa Western Visayas. Ibaloon natin mga biyan ang latest update sa lakat sang panahon. Check naton ang Pag-asa Iloilo. San o ginadauman magagwa sa Philippine Area of Responsibility ang ining bagyo. Kag kamustahon man naton ang monitoring sa Pag-asa mga biyan sa isa pa ka bagyo nga ginabantayan kahapon outside of Philippine Area of Responsibility. Kaupod naton subong sa Pihak Galidia para maghatag sa aton sang latest update from Pag-asa. Well, Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sa Thursday, August 6, 2026. As of 7 a.m. kaganing aga, gina-monitor natin nga si Tropical Storm Maymay. Ay gina-estimate natin base sa mga available nga data, including those from Benguet Doppler Weather Radar. Ay ang iya sentro sining bagyo ay yara sa may vicinity of Benguet, Abra. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center, kag kastanes nga up to 110 km per hour. Ang iya hulag ay pa eastward at 10 km per hour. Base sa ating track intensity outlook, si Bagyong Maymay ay pagatahakan niya ang sa may mountainous terrain of northern kag central Luzon before emerging over the eastern coastal waters of Isabela or Cagayan. And then, posible man ning mag-downgrade into a remnant low o mangin isa na lamang ka low pressure area this afternoon or evening si Bagyong Maymay. And then may ara kita nga ginamonitor nga bagyo sa sagwa sang atin nga par nga si Typhoon Dolphin nga kung sa diin ka ginang alas 7 orihin ni nasiplatan nga ang iya sentro ay yara sa may 1,355 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds ng 150 km per hour near the center kag gustones nga up to 185 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 20 km per hour. So, ang ining mga bagyong dinamonitor natin ay wala ni sila direktang epekto sa atin diri sa Western Visayas. However, ang ining mga bagyo ay posible magka-enhance ang southwest monsoon nga kung sa diyan naman ay magadala sa mga pag-ulan-ulan sa atin kag sa Dokaron. Ang southwest monsoon ay nag-aapekto sa may southern Luzon kag Western Visayas. So, bangod sini nga sistema, diri sa Western Visayas, labi na gid ang sa may province of Antique, mag-eksperyensya sa magaluman na kalangatan, nga may mga laptalap ng mga pag-ulan pangalat kag panaguob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest, nga magadalas ang makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius ang adlaw na butla kag gining alas 5:39 ang aga kag magatunod ini alas 6:12 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Mamino, ma'am, talalo pang doon nga madako sa gihapon ang imahe sang
bagyo outside of Philippine area of responsibility. While ginadauman naton nga magaluya ang ining bagyong Maymay, posible bala si ni Ma'am pabaskugon ang bagyo nga yara karon sa Gwa Sangpar? Come again, sir? Ang ining bagyo, ma'am, sa Guasang Philippine Area of Responsibility kay ti daga do ang hulag sang bagyong Maymay, ma'am, daga padulong man sa eastern portion sang PAR. Posible ba na, ma'am, nga magapabaskog man ini sa nga bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility? Well, may posibilidad lang, sir, nga si bagyong Maymay, di ba, like, mangin isa na siya ka LPA, will move generally southeastward until it merges the larger circulation of tropical cyclone Dolphin. So, posible nga masuyupon or like mag-merge sila nga bagyo nga duwa, sir. I see. Pero the moment nga mag-merge kay man ini sila, ma'am, wala man kita sa ginapananaw nga mag-develop into super typhoon ining bagyo karon nga yara sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Sa Dakaran, sir, ay wala naman natin or as is lamang siguro siya nga mangin isa ka typhoon, sir. Pero wala man natin nga na-rule out nga mag-re-intensify ining si Typhoon Dolphin. I see. Ma'am, na-mention mo kainang ang ining bagyong Maymay, bagyong Dolphin, although wala ni siyang direktang epekto, will contribute no sa pag-ulan diri sa Western Visayas, particularly as it enhances habagat. May winaw sa aton nga rehiyon, ma'am, may mga rainfall advisory na nga ginpagwa ang Pag-asa. Yes, sir, may ara kita nga pagwa nga ano, sir, nga weather advisory number 18 ka ginang alas 5 sang aga nga kung sa diin for tomorrow province of Antique posible maka-experience sang 50 to 100 millimeter of accumulated rainfall, sir. I see. And then as well as may Saturday, sir, same man nga posible maka-experience sang 50 to 100 millimeter of accumulated rainfall. Ayun. And may we know, ma'am, ang ining gulping pag-init, gulping pag-ulan, most likely until when ni naton mangin senaryo, ma'am, subong nga simana? Possible as tapan ni sa weekend, sir, ma-experience natin mga pag-ulan-ulan, sir. Dalasang southwest minsan. Lastly, ma'am, ang gale warning, may ara bala kita sa gale warning nga gin-issue kag ano ang abiso naton sa mga magagmay nga mga mangisda, especially sa mga coastal areas ng rehiyon? Well, sa Dakaran, sir, ay wala man kita ti gale warning diri sa may Western Visayas. However, ang atin nga wind intensity ay nasa moderate to strong kag ang atin coastal water condition ay nasa moderate to rough. So medyo may kakusugon or makusog ang atin nga hangin kag medyo mabalod ang atin nga kadagatan. Ano lang kita para sa atin mga fisher folks, if possible, likawan na natundan na yung magpalawod or kung hindi man ay maghalong or kag mag-aligmat kung sa tinga kita sa dagat. Ayun, Ma'am Leonor, madamo nga salamat, ma'am, for your time, information, for your works and words para sa bayan. Salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa luwas. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Sa parang ginabantayan, mga biyan, sang DOST Pag-asa ang hulag sang bagyong Maymay nga posible magluya kag mangin isa na lang ka low pressure area. Kag subong man sang bagyong Dolphin outside of Philippine Area of Responsibility nga muining nagabutong sang bagyong Maymay. Kung yun natalupangdan ang hulag iya sang bagyong Maymay, halin sa sidlangan padulong o kung halin sa nakatundan padulong sa nasidlangan. Kung inyo na-notice sa mga previous iya nga bagyo, usually halin iniya sa eastern portion, no, sang pungsod. Halin sa Samar, Leyte, padulong and exit going to Palawan or somewhere in western Luzon. Pero this time, ang ining bagyong Maymay, halin ni siya sa western portion. Ang hulag sini, Pasaka, going east. So,
baliskad iya mga biyan ang hulag sini kaysa sa mga naanda naton nga hulag sang bagyo. And as explained sa nga Pag-asa, this is because may isa ka bagyo ara sa northwest portion sang PAR. O ang na-mention ko kay nga bagyong Delphine, ngayara karon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. As mentioned earlier ni Ma'am Leonor, mga biyan ha, posible nga magalawig tubtob sa weekend ang ining senaryo naton. Inang mainit pa sa imo sining pagwa. Tapos gulpi lang nga mag-ulan. So sa aton mga kuturan, magdalagid sa nga payong, raincoat o kung anuman nga panangga o kung proteksyon sa gulpiyada nga pag-ulan. Sa mga motorista halong gid sa dalan, especially nga may mga area nga gulpi lang nagataas ang level sang tubig bangod sang kadamol o kung kabaskugon sang ulan. Kahapon do may kaangay nga may pugada, gulpi lang buo ang tuman kadamol nga ulan. Dugangan pagid sang mabaskog man nga huyop sang hangin. So halong-halong gid mga abyan, especially sa mga kuturan naton residing sa mga area nga masami nga ginaluntaran sa nga flash flood kag subong man sa mga landslide. Bangod sang asod-asod nga ulan sa aton siniyang rehiyon, lauman o kung expected na naton mga abyan nga nagahumok na ang pila ka mga duta na mag-resulta naman sa posibleng landslide. So kung ang inyo sini nga lugar lapit sa mga area nga masami gina landslide o kung ginabaha, mag-monitor gid, hindi magpakampante nga kumo dali lang man ang ulan, way gani ka dangat 10 minutos huraw naman. O magbantay sa gihapon, mangin alerto. Kag sa gihapon magsunod sa mga panugyan sa inyo sini nga mga local DRRM. Magambal ang inyo sini nga mga barangay official, mga taga MDRRMO nga magbakwit na. Hindi na paghulata nga alang-alang na sa mga rescuer nga mapadulungan ang inyo sini nga puluyan antes mag-alsa balutan. Better gid mga biyan ha, kung feel ninyo daw hindi na safe ang inyo sini nga lugar, subong pa lang himos na kag magkadto sa mas safe nga lugar. Sa mga area naman nga masami nga agyan sa nga buhawi o di same man ang aton sini nga panugyan. Make sure gid nga inyo sini nga mga puluyan naka-preparar sa mga epekto sang sining hindi manami nga paniempo. Kag labaw sa tanan no, kabay nga hindi naton pag iprioridad ang mga pagkabutang batok sa aton sini nga kabuhi. Ini ang isa sa mga masaming problema nga ginapalabot sa aton sang mga DRRM. Kung nga madamo sa mga casualty. Kaya ang iban sa baylo nga mag-silo sa evacuation center, ginapasulabi ang pagtener sa ila sini nga puluyan kay kumo may kasapatan, kumo may mga propiedad, kung kabaylo sinang imo nga kabuhi mga abyan, kag ikaw ang ginasaligan sang imo nga pamilya, anhon mo inang propiedad, maubos lang ina o kung kabuhi na ang kabaylo. So kung maghambal mga biyan ha, especially kung may mandatory evacuation or forced evacuation sa inyo sa nga lugar, please lang observe gid kag sunod sa sining nga mga panugyan sa aton nga mga local DRRM.
Alas 9:25 sa aga, hinatungan naton nga balabot sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga ang mga koneksyon naton sa Bacolod City kag subong man sa Negros Occidental. May per monitoring naton may mga area sa Negros Occidental, particularly sa Bacolod City, ang naka-experience man sa madabong nga pag-ulan. Ang maghahatag magita sa pila ka mga dalaguan ng mga balita nasyonal kag subuman mga update gikan sa balita lokal, mga ahensya sa gobyerno kag subungman mga lokal nga panguluhan sa Western Visayas kag Negros Occidental. Ini ang atong nga pagapatpaton mga biyan pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang pagka-agresibo ukon kaimulon ang nagtulod sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payansang imulinghod nga panghuna-una, gintudluan ka nga ihimutig ang imo ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit nga magsupak sang laye, ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sang human trafficking. Hindi magkahadlok. Magtawag gilayon sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit nga istasyon sang pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law upang RA 9208 may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tubtub 5 ka milyon. Ini isa ka pahinumdum sang Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, ABP, kag ini nga istasyon. Ha? Ano yun? Isarado mo. Alin? Sino ka? Isarado mo ang pinto. Ay! Oh yeah!
Don't panic, isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at titigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo. Para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente, siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain, hindi ka pasisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Las 9:30. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan palawing ginapanugiran sa Office of Civil Defense ang publiko nga maghalong maghanda kag focus sa mga updates sa panahon kag sa mga abiso sa otoridad subong tiyempo sang tig-ululan dala sang bagyong Maymay kag habagat. Sadig sa abiso sang Pag-asa, ginapagawa mga biyan sa orange rainfall warning ang mga probinsya sa Ilocos Sur, La Union, Benguet kag Pangasinan, kundi dauman ang dangat 100 tubtob 200 milimetrong kadamuon sang ulan dala sang bagyo. Samtang yellow rainfall warning naman ang ginpasaka sa mga probinsya sa Ilocos Norte, Abra, Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Pampanga, kag Bulacan. Samtang kaparehong rainfall warning ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, kag Occidental Mindoro. Bangod sini, dauman hanggang 50 tubtob 100 ka milimetro sang kadabuon sang ulan sa mga lugar nga yara sa idalom sang yellow rainfall warning. For the information sa aton sining mga kulturan, as of 8 a.m. mga band signal number 2 sa Ilocos Norte, ang northern kag central portion sang Ilocos Sur, ang western portion sang Apayao, pati na ang Abra kag western and central portion sang Kalinga, kag ang western kag central portion sang Mountain Province. Samtang signal number 1 naman sa mga masunod nga lugar, ang nabilin nga bahin sang Ilocos Sur, La Union, northwestern portion sang Pangasinan, the rest of Apayao, nabilin nga bahin sang Kalinga, nabilin nga bahin sang Mountain Province, Ifugao, Benguet, kag southern portion sang Babuyan Islands. Signal number 1 man mga bayan ang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, kag ang northern and central portion sang province of Aurora. So, sa mga masunod ng kung mga nasambit ng mga lugar mga bayan, we are praying God for your safety. Nagkabay nga padayon kamo nga maghalong sa posible epekto sang bagyong Maymay kag sang habagat. Samtang good news mga biyan, nadugangan pa ang numero sa mga Pilipino nga may trabaho sa bulan sang Hunyo sadig sa report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA. Sadig sa pinakuling labor force survey sang PSA, nagdangat sa 95.1% ang employment rate o kon equivalent sa 50.66 milyong Pilipino ang may trabaho sa pungsod. Ini ang dugang 1.03 million nga employed halin sa Mayo kag 184,000 naman kung ikumpara sa pareho nga bulan sa nagligad nga 2025. Samtang may slight increase man nga 4.9% ang unemployment rate halin sa 4.8% sa nagligad nga Mayo. Samtang ang underemployment o ang numero sa mga mamugon
nga kulang sa oras o kung hindi sapat ang ila sining income, nagtaas naman sa 12.1%. Sunod sa Philippine Statistics Authority, lakip sa mga sektor nga may pinakadako nga pagtaas sa employment, alin sa nakaligad nga bulan ang agri at forestry, service activities, public admin and defense, wholesale and retail trade, kag ang education sector. With this challenging times, mga biyan, we look forward and we keep on praying na ang tanang Pilipino ang makaangkon sa trabaho. Samtang sa mga nagahulat sang update angot sa barangay ang Sangguniang Kabataan Elections, nagdangat na mga biyan sa 3 ang hagna nga gina-file sa Kamara de Representante para nga ipaiway ang natalana nga barangay kag Sangguniang Kabataan Elections sa Nobyembre 2, 2026. Duha ka mga hagna ang nagatuyo nga isaylo ang piniliay sa Nobyembre 2028, samtang ang isa ka hagna naman ang nagasuhestyon nga hiwaton ini sa Mayo 2027. Pareho-pareho nga ginasambit sa explanatory notes ang 3 ka hagna. Ang desisyon sang Korte Suprema sa Makalintang versus Commission on Elections nga nagapahayag nga posible nga ipa-postpone ng isa ka eleksyon kung may important, substantial o kung compelling reasons. Bilang talaksan sa nagasanto sa konstitusyon ang ila sining nga mga hagna. Sa idalom sang House Bills 10584 kag 10591, ginasuhestyon mga biyan nga hiwaton ang piniliay sa maabot nga unang Lunes sang Mayo 2028. Samtang sa House Bill 10583, ginasuhestyon naman nga isaylo ang BSKE sa ulihing Lunes sang Mayo 2027. Pareho nga ginatumod sa ila sining nga mga explanatory note nga nagakaangay lang ipaiway ang piniliay bangod sa epekto sa world crisis sa enerhiya, mataas nga inflation, serye sang mabaskog linog, kag para matagan sang bastante nga tion ang Commission on Elections nga mapanghandaan ang 11 nga regular Bangsamoro parliamentary election. Pero kaangay sang langin komentaryo ta kahapon, kabay nga mapanumduman sa sining nga mga mamalidha nga nagaduso sa pagpaiway sa eleksyon, ang epekto sini sa mga kabaranggayan nga ginapamunuan sa mga underperforming kag mga non-performing na mga punong barangay, barangay kagawad, SK chairperson o konsang mga SK kagawad. Kaya kung subong pa lang nagaantos na sila, nagpalawigon pa ang eleksyon. That also means mga biyan nga magadugay man ang pag-antos sa sining mga barangay. Kag ano bala ka sigurado ang aton sining nga mga mamalidha na sa tion nga hiwaton ang eleksyon sa Mayo 2027 o kung sa Mayo 2028, wala sang krisis, wala sang problema nga atubangon ang aton nga pungsod. Kay kung amo ni ang masaming nga rason nga gina apid kumbaga sa mga mamalida naton base 2030 lang wala pa kita sang barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Iti ang aton nga problema nga ginapang mention kaina, world crisis sa enerhiya. Ang mataas nga inflation is still connected sa
Ining problema naton in worldwide market sa energy. Ano kasigurado ang aton sining nga mamalida nga sa tuig 2027 kag 2028 wala sang kasubong nga problema. Ang serye sang mga mabaskog nga lindol. Ano ang kasiguraduhan sa aton sining nga mamalida nga sa maabot nga 2027 kag 2028 wala sang kasubong nga mga senaryo. With the effect of climate change, we can't expect mga biyan nga wala na sa mga mabaskog nga bagyo. Kag wala na sa mga mabaskog nga linog. And as to the statement na matagan sa bastante nga tion ng Commission on Elections nga panghandaan ang labing unang regular nga Bangsamoro parliamentary elections, nauna na nga nagpahayag ang COMELEC mga biyan that they are ready and prepared sa paghiwat sang barangay and sangguniang kabataan elections. So again, sa aton sining nga mga mamalidha, being the voice sang inyo sinitag sa mga distrito sa Kamara. Abay nga matutuon nga sentimento sang mga pumuluyo sa inyo sining nga mga nasakupan ang magpangibabaw. And not the political interest o kung pagtuman sang inyo siniya nga promisa, hindi sa mga butante, kundi sa mga opisyal kay inyo nga ginahambalan, posible palawigo ng ilat termino. Alas 9:41 na sa aga. Update naman sa balita sa mga lokal nga panguluhan ng mga ahensya sang gobyerno. By the way, sa probinsya sang Guimaras mga abyan, way sang klase sa tanan nga level. Mapapampubliko man o kung pribado sa bugos nga probinsya. Ang pagsuspende sang klase ang anunsyo mga biyan ni Gobernador Maria Lucel L. Nava agod nga masiguro ang seguridad sa mga estudyante manunudlo kay iban pa nga mga personnel sang mga bulutuhan. Padayon man nga ginapanugyanan ang mga pumuluyo nga mag-monitor sa mga updates sang pag-asa, PDRMO kag sa ila sini mga opisyal nga communication channels. Suro sa gobernador nagapabili nga prioridad sa lokal nga panguluhan ang safety sang tagsa ka pumuluyo. Uy, good news sa mga kauturan naton sa Negros Occidental nga luyag nga magtuon sa Philippine Science High School. Kahapon ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga igatukod sa Bacolod ang pinakadako nga Philippine Science High School campus sa bug-os nga pungsod. Sunod sa alkalde nagpagawa sa resolusyon ng Philippine Science High School System o ng PSHS nga nagakumpirma mga biyan nga ang Bacolod ang mga lugar sang bag-o sini nga campus. Dugang pa sa alkalde ginalauman ang groundbreaking sini nga tuig, samtang natala naman nga magbukas ang campus sa barason nga school year ukon sa Hulyo 2027. Ginpabutyag ni Melgra Sataya nga padayon ang ila pagtrabaho para sa accessible kag di kalidad nga edukasyon sa Bacolod City. Muning nami ko na mayara sang Philippine Science High School campus sa isa ka lugar. Iti madamo sa mga estudyante aside sa mga nag-eskwela sa mga special science class na magka-interest gid sa siyensya kag teknolohiya. Madamo kita sa mga nakilala nga nag-graduate sa Pisay. Kapag abot sa kolehiyo, nangin advance ang ila siniyang partisipasyon sa klase. Iti ang ila sining background sa high school naka-focus sa science and technology. Kag sila na usually ang mga estudyante man nga nagadesisyon nga magkuha sa kurso sa pagka-inhinyero, pagka-doktor, iban pa nga mga science-related programs. Subong madamo sa kinahanglan na isulbar nga problema
with the creation sang sining panibagong Philippine Science High School campus sa Bacolod, we can look forward mga abyan sang mas madamo nga mga pamatanon, mas madamo nga mga estudyante ang magka-interest na mag-eskwela sa mga science and technology related nga mga programs, and in turn help our government mga abyan sa pagtukod sang mga makinarya, teknolohiya, kay giban pagid nga mga sistema nga magapasulhay sang kabuhi o sang aton sining nga mga kauturan, hindi lang diri sa rehiyon kundi sa bug-os nga pungsod. So again mga biyan ha, this will be inaugurated subong bulan sang subong tuig 2026, and it is expected mga biyan nga mag-open na sa masunod nga school year, July 2027. Sa mga tingala nga amo na kadasig, well, I assume nga amat-amaton man ini. For the next school year, magabaton ini sang grade 7 students. And pagka year after next, magbato naman ini sang grade 7 and 8. So we can't expect nga sa sunod iya nga tuig dangat na sa grade 10 or grade 12 ang ining campus. Pero kaangay ini mangin kaangay ini sa iban nga mga panugod sa mga bulutuan sa pungsod nga magasugod anay 1 year level per year. Hasta nga makumpleto kag maamat-amat tapos ang mga pasilidad na kinahanglanon sa mga estudyante. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:47 sa aga. Sa iban paraton nga balita naman gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ginbuksan ang mga biyan sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung DAB46 kag sa Barangay Igbon Kasagan Association kung bigkas sa Banwas ang Konsepsyon ang 1.71 million pesos nga Blue Swimming Club Processing and Trading Center sa Barangay Igbon, Concepcion. Ang ini nga proyekto nga ginpatuman mga biyan si dalom sang Special Area for Agricultural Development Consad Program Phase 2 may ara sang baligyaan kag cooking station. Bangod sa singa proyekto, may sentralisado na nga lugar ang asosasyon kag hindi na kinahanglan pa magpauli sa ila kabalayan para lang magpasungaw kung mag-steam sang mga kasag. Sino kay DAB46 Director Remia Apari, ang pasilidad ginalauman nga magapadami sang fish handling practices kag operasyon sang asosasyon santo sa ginalauman nga food safety standards kag good manufacturing processes o kon GMP. Ang pasilidad mga biyan igadumala sang asosasyon nga may technical nga pagiya sang DAB46 kag LGU Concepcion. May gamiton man nga manual of operation agud nga masigurado ang husto nga pagdumala kag padayon nga operasyon sang nasambit nga sentro. So congratulations gid mga biyan sa mga miyembro sang Barangay Igbon Kasagan Association kun bigkas sa sining panibag-ong proyekto nga inyo nabaton gikan sa gobyerno pinaagi sa SAAD Program Phase 2 sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May this center mga biyan will continue to provide you and your family sang isa ka maayong palangawian kag magapasanyog sang pangabuhi sang inyo sining komunidad. And with this kabay nga damo pagid ang kita sang inyo sining asosasyon para makabulig man sa iban pa nga mga mangingisda kag mga pumuluyo sang inyo barangay. Alas 9:49 na sa aga, huway na kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpakalagad. Diri na gilamang mga biyan kuto ang atong edisyon sa mga adlaw sang Webes,
Agosto 6 tuig 2026. Sa ngalan na ginamang sang akon mga katuwang technical Mr. Alan Defantes sa studio kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo naging alaga, JP Herba. Stay safe, stay dry. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.